itong pulis, no? Itong mga pulis na sangkot, no, mga kababayan. Mga pulis na tumatanggap daw ng 15 kapulis na tumatanggap ng 2 million a month. Ma'am TC Pajardo, hello po. So ito pag-uusapan natin mga kababayan. Sino nga ba itong mga pulis na to na tumatanggap daw di umano ng 2 million a month mula sa online sabong? Naku po, sino kaya ito? Ito mga kababayan. Hanapin ko muna ito, nakalimutan ko kung nasaan yun. Ito. Naku po, halaka. Oo, pulis daw tumatanggap ng Ito, mga kababayan. Wait lang lakasan ko lang. Ito na. Install now. May ads lang po. Nasa restrictive custody na ang mga pulis Nako. na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa mga sinasabing sabungero. At ang ebidensya sa krimen na nasa isang flash drive, nasa kamay na ng DOJ. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Nako. Hawak na ni Wait lang mga kababayan. Wait lang. Kasi, saglit. Ito pulis. Hindi pala sila hindi siya 15 kapulis. Yung 15 kapulis ay sangkot, no? Sa huli doon sa mga sabungero na nawawala. Pero, isang, ito. Bukod doon sa 15 kapulis, mga kababayan, na sangkot sa pag-aresto, merong inamin si alias Totoy, no? Na isang PNP, Kernel, tumatabo ng 2 million per month kay Atong Ang or alias Totoy. Sino kaya itong isang PNP Kernel? No, PNP colonel o kernel, pareho lang 'to, 'di ba? Colonel or kernel, hindi ko alam kung paano ito. Ayan. So, tumatanggap daw ito ng 2 million a month. Nako po, mga kababayan, police personnel tumatanggap ng 2 million. Ito, mga kababayan, basahin natin. Mula po ito sa Pilipinas Today. Ito po, aminado ang star witness sa missing sabungero case na si Julie Dundun Patidungan alias Totoy na siya mismo ay nakakuha ng kopya ng petty cash voucher bilang patunay na tumatanggap ang ilang pulis ng malaking halaga na pera mula sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kapag sinabing entel, yung 500,000 yun na yung bayad sa mga pinatay nila na mga sabungero. Kwento ni Patidungan sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Una ring sinabi ni Patidungan na isa sa 6 na security guard ng Manila Arena na pagmamayari di umano ni Atong ang may pinanghahawakan siyang USB na naglalaman ng video na nagpapakalat habang sinusundo ng isang grupo ng pulis. Ang mga sabungero na kalaunan ay naglaho na parang bula. Naku po, eto mga kababayan Si Rodney Tamayo, may galab shoutout mula kay Ma'am Amelia Salinas. Ayan. Eto nako, may grupo daw ng pulis. Ayon pa kay alias Totoy, isang pulis kolonel na tumatanggap ng 200,000 pesos habang may isa namang may ranggong lieutenant colonel ay 2 million kada buwan mula kay Ang para sa kanilang trabaho sa mga sabungero na nahuling nandaraya sa CCTV footage. Aniya may isang unit ng Philippine National Police or PNP ang tumatabo ng 2.6 million para proteksyonan si Atong Ang at kanyang nalalapit na kaibigan. Nako po, eto na. Sino kaya ito mga pulis? Marami-rami nga. Pang Starbucks, happy long weekend. Salamat po Ma'am Team A sa yung $20 super chat. Thank you so much sa Paboy na Mano po. Thank you po. Diba? Kita nyo mga kababayan. Isang, nakalagay dito? Isang police colonel tumatanggap ng 200,000. Yung isa naman, isang lieutenant colonel, 2 million.
Ito naman 2.6 million naman yung aniya may isang unit ng Philippine National Police. Nako, tiba. Sino kaya ito? Nako mga kapulisan. Diyos mio Marimar, sino itong tumatanggap ng 2 million? Yung isang grupo naman 2.6 million. Yung isa naman 200,000. Anak ko, kumakati yung ulo ko mga kababayan. Hindi na bago iyan sa pulis, not all. Yeah? Nagagamit talaga sila sa crime. Nagagamit. Opo, Sir Joper Ralph Perdigera. Yeah? Totoo yan. Ito meron akong kwento sa inyo mga kababayan. Huwag kayong magalit kung sino mang pulis makarinig sa akin ngayon. May nakausap akong vendor. Kaya daw malakas ang loob nila magtinda kahit bawal kasi binabayaran pala nila yung pulis, tapos yung barangay, tapos yung taga City Hall. 3 daw pala ang binibigyan ng mga vendor na yan. Kaya sabi ko, paano yun ate? Kung wala kang kikitain sa isang araw. Yun nga sir, problema namin sir na magbigay pa kami sa pulis, magbigay pa kami sa barangay, magbigay pa kami sa taga City Hall. So, wala namang problema sir kahit magdamag kami dito sir kasi protektado naman kami. Wala kong sinabing lugar kung saan yan baka yung mga vendor ngayon pinatanggal na yon. Baka yung mga vendor na ngayon nun wala na yun doon. Bakit? Iba na ang mga mayor ngayon, di ba? Wala akong sinabing sino. Wala din akong sinabi kung anong lugar. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung doon sa lugar na yon na aking nakausap ay naglalagay sila sa mga pulis, how much more pa to? Milyones. Diba? Biruin mo, kapag sinabing Intel, 500,000 yun. Merong isang pulis kolonel na tumatanggap ng 200,000. Yung isa naman ranggong lieutenant colonel, 2 million kada buwan. Yung isang grupo naman ay tumatanggap ng 2.6 million para proteksyonan si Atong Ang sa kanyang malalapit na kaibigan at ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Nako po! Eto na nga, mga kababayan. Mismong sinabi ni alias Totoy or ni Patidungan. Ito nakalagay, PNP Colonel tumatabo ng 2 million per month kay Atong Ang or alias Totoy. Yung overall naman na kinukuha ng isang kolonel, yun ay monthly niya. Yun ay para sa trabahong pagligpit, proteksyon, lahat na. Sabi ng whistleblower na si Juliet Dondon Patidungan or alias Totoy. Nako po. Kaliwat kanang kulimba to Alam niyo, sa totoo lang, itong mga pulis din minsan, kay magalit sa akin mga kapulisan kasi hindi naman po lahat ng pulis ganyan. Tandaan ninyo, politiko lang ang mangurakot. Kayo din, akala ko mga kababayan ay sa movie lang may ganyan. Akala ko mga kababayan ay sa mga palabas lang may ganon. Totoo din pala sa totoong buhay, no? Mga kababayan, Diyos mio Marimar, pulis, may lieutenant colonel, merong isang colonel, merong grupo ng kapulisan. Naku po, mahiya-hiya naman kayo. General Torre, ano ang masasabi mo dito, General Torre? Naku, bibirahin ka na naman ng mga DDS nito. At sabihin na naman ng mga DDS ito, General Torre, na ikaw hindi mo disiplina ang mga nasasakupan mo. Paano mo disiplinahin kung panahon pa naman ni Digong ito? Nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, panahon pa pala ito ni Digong, nag-umpisa yung ganito. Paano to hanggang ngayon ba? Tuloy-tuloy pa rin ba? Mga kapulisan magkaroon din tayo minsan ng kakapalan ng mukha. Kung hindi na kayang tanggalin yung kapal, gamitan ng papel diliha Hindi ko nilalahat ng kapulisan kasi marami namang pulis diyang matino. Pero naman, yung delikadesa Yung delikadesa. Kapag sinaway kayo ng gobyerno, sabihin ninyo may sarili kayong protokol. Kapag nasilip kayo ng gobyerno, sasabihin nyo may sarili kayong protokol. May sarili kayong trabaho. Hindi kayo nagpapauto sa gobyerno. Hindi kayo nagsunod-sunuran sa gobyerno. Meron kayong tinatawag na
partisan, hindi yung partisan-partisan na sinasabi. Bawal ang partisan daw. Paano to? General Torre. Nako, Diyos mio Marimar. At bukod dyan mga kababayan, eto pa. Eto pa yung pulis ito na tumatanggap din ito ng tumatanggap ito ng 2.6 million. Aman. Nasa restrictive custody na ang mga pulis na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa mga sinasabing sabungero. Nako. At ang ebidensya sa krimen na nasa isang flash drive, nasa kamay na ng DOJ. Yan ang The agenda Pro report ni Admin, make Andrea a shout Salve. out. Hawak na ni Justice Secretary Boying Rimulya ang flash drive ng whistleblower na si alias Totoy na Nako. naglalaman umano ng mga ebidensya kaugnay sa missing sabungeros. Nako. Pero tumanggi muna siyang magbigay pa ng impormasyon tungkol dito. Nasa restrictive custody na rin ang 15 pulis mula sa Laguna na dawit sa kaso. Nako. Ayon kay Rimulya, sila raw ang nag-execute sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Restricted sila, restricted movement sila. Sir, so does this mean we will see charges being filed against them? Maraming salamat po kay Israel Astorga Obispo. Hello po ma'am, maraming salamat po sa yung super chat. Good evening Kent. You're my distress. Thank you. Salamat po ma'am. Thank you so much po sa super chat. Doon na papunta yun. Sa panig ng Napolcom, iniimbestigahan na raw nila ang ilang tauhan ng PNP, kabilang na ang mga nasa matataas na pwesto, na inuugnay din sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ma'am Ana, hello po. Ayon kay Napolcom Executive Officer Attorney Ralph Calinisan, tinitingnan nila ang administrative aspect ng kaso. Pwede rin daw silang magsimula ng summary dismissal proceedings laban sa mga sangkot na pulis. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nako, kita nyo 15 pulis. Diyos mio Marimar, anong pinagagawa ninyo? Alam nyo, minsan sa totoo lang ito nung panahon ni Digong, yung mga pulis, diba, merong binabatukan ni Eliasar. Kilala nyo si General Eliasar ng PNP noon? Yung nasundan ni, ang pangalan ng isang general na yon, na sabi nila kasali daw doon sa huhulihin ng ICC. Si General Eliasar, kung nakita ninyo, kapag may ginawa kang hindi maganda, batukan ka, kwelyuhan ka, sampalin ka, sigawan ka, di ba? Ganon ang ginawa ni Eliasar noon. Noong panahon ni Digong yon. Ngayon, mga kababayan, alam mo sa totoo lang, minsan mga kapulisan dahil dito, kung ako ngayon, isa sa miyembro ng pulis, isa lang sabihin ko, pag nakita ko yan, nasira yung reputasyon ng ibang pulis or kapwa ko pulis. Diba? Si General Albayalde. Oo, kita nyo? Biruin ninyo Tinalaga kayo to protect the people. Tinalaga kayo to protect the nation. Hindi kayo tinalaga dyan para maging corrupt. Maging sindikato, mahiya naman kayo. Nadadamay yung ilan sa mga kapulisan na matino. Ma'am Usang, mega love shoutout. Ligaya Bindia, hello po. And kay Ma'am Imelda Karanagan, ayan, mega love shoutout po. Katitigad ng mukha ng mga pulis na sangkot dyan. Malamang totoo talaga yan. Sabi ni Husina Kahayon. Totoo talaga po ma'am, kasi nga yung 15 pulis ay nasa custody na po ngayon at mismong si DOJ Rimulya na ang nagsabi. Tinalaga daw sila to protect their pocket. Sabi ni Sir Kendry. Totoo talaga yan na si Boss AA ang napapatay sa mga sabungero. Siya kasi may-ari ng isabong, sabi ni Timmy Bautista. Yun naman, actually, hindi natin hindi natin muna ngayon na hindi natin pwedeng husgahan muna si Atong Ang at this time. Kasi mahirap namang maghusga. Ang ating dapat natutukan dito ay kung lahat ba ng statement ni alias Totoy or ni Patidungan ay totoo. Ngayon mga kababayan, kung isa na yan, yung 15 kapulis na yan, na nasa kustodiya na at hawak na,
So, ibig sabihin, totoo nga. 'Di ba? Isa na sa puntos yan ni Patidungan or ni alias Totoy, mga kababayan. Bakit ko nasabing isa sa puntos? Kasi napatunayan Nasa kustodiya na ngayon. Hawak na. 'Di ba? Nila DOJ. Ma'am Norma Duro, maraming salamat po ma'am sa yung 1,600 super sticker. Thank you so much po. Yeah, tignan nyo mga kababayan. Ito mga pulis. At ang ebidensya sa krimen na nasa isang flash drive, nasa kamay na ng DOJ. Yan ang So, ibig sabihin, yung flash drive na yan or yung nilalagyan ng mga videos, nilalagyan ng mga pangalan, yung may mga mukha, ibig sabihin ng flash drive, yun po yung parang USB na doon sinisave. No, doon tinatago, kumbaga doon yung flash drive. Sa madaling salita mga kababayan, hawak na ng DOJ. So ngayon, kapag nakita ng DOJ yun, kanya-kanyang kanya-kanyang aresto, kanya-kanyang imbestiga na yon. So ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Patidungan or ni alias Totoy, may punto siya doon. Diba? Sabi ni Gideon Gideon Asirit. Baka sabi mo na naman Duterte, sino pa ba? Panahon ni Duterte ito Diba? Alam nga naman sisihin mo panahon ni PBBM yan. Kailan ba nag-umpisang nawala ang mga sabungero? Panahon ba ni PBBM? Panahon ni Digong yan. Sino bang dapat sisihin dito? Sino bang presidente nun? Ulitin ko sa inyo, kalat ni Digong ito. Nilinis lang ni Marcos. Kung panahon pa ni Digong ito, mambilin-dilingon, mamlilito-nini, hindi to mahabubulgar. Panahon ni Digong, biruin ninyo. Panahon ni Digong, katagal na, kailan nawala yung mga sabungero, panahon pa ni Digong yan. Ilang taon, ngayon lang lumabas si Patidungan or si alias Totoy. Panahon to ni Digong, katagal-tagal na, ang daming lumapit. Di ba? Yung mga kamag-anak, lumapit sila sa ahensya ng gobyerno para tulungan. May nangyari? Ngayon sasabihin nyo naman, baka kay Digong naman talaga administrasyon niya nagumpisa. Sino ba sisihin natin, si Marcos? Kalat ni Digong to. Kalat ng administrasyon na ito. Sinalo ni Marcos, nilinis ni Marcos. Kaya nga, di ba, mga kababayan, sasabihin nyo na naman, baka sabihin mo na naman kay Digong, sino ba gusto nyo sabihin? Si Irap? 4 years ago, sabi ni Rico Agoncillo. Di ba, sir? Ang tagal-tagal na naman nagreklamo ng online sa yung mga sabungirong nawawala. Nagreklamo na nga sila sa Jessica Soho. Kasi baka sakali, pag i-cover ito ni Jessica Soho, tutulungan ng gobyerno. Nakadalawang cover na si Jessica Soho. Yung una, yung nawawala. Ngayon naman, yung nalaman nilang nandun na sa Taal, kinover na naman ulit. Diyos mio, Marimar. Nag-imbestiga sa Senado, muro-muro pala ni Bato. Kaya nga, mambilin-dilingon. Kaya nga sabi ni Bato, alam ko yan kung sinong nasa likod niyan. Pulis ako pero wala tayong ebidensya. Diba? Alam ni Bato yan. Kasi bakit? Ito, 15 pulis nasa kustodiya. Tapos, grupo ng pulis tumatanggap ng 2.6 million. Merong kolonel. Meron pang isang lieutenant colonel. Tumatanggap ng 200,000 at 2 million per month. So, alam talaga ni Bato. Kasi bakit? Pulis daw siya Diba? Sinabi ni Bato yan, alam ko yan. Kung sino yung nasa likod ng mga nawawalang sabungero, pulis ako. Alam ko yan. Diba? Tropa pa ni Digong si atong ang loso. Diba? Mga kababayan. So, bukod dyan mga kababayan. Dito tayo kay Emil Sumangil. Ito na nga. Sino ba to si Emil Sumangil? Actually,